Maliban sa mga organisasyon, ang ating mga kapamilya o mga kaibigan ay maaari tayong tulungan. In fact, kahit sino na maka-witness ng isang pangbubugbog ng isang girlfriend, ng isang asawa, live-in partner, pwede mag-file ng criminal case. So, yan yung isang gusto nating malaman ng, kumbaga, ng madla, na kahit sino pwede mag-file ng criminal case basta na-witness nila yung karahasan na nangyayari doon sa abusive na boyfriend-girlfriend relationship, sa live-in partners, for example, or yung mga mag-asawa. Hindi kinakailangan mag-file yung babae mismo, di ba? Pero, syempre, maganda rin na makausap yung biktima at mapa-counseling siya. Pinakamaganda rin kung willing yung babaeng magsampa ng kaso laban doon sa perpetrator nga, di ba? Pero kahit sinong tao, basta na-witness niya yung isang violence against women under 9262, pwede mag-file ng criminal case yan. Bilang isang biktima, hindi lamang mga organisasyon o kahit ang mga kapamilya o kaibigan ang maaaring makatulong sa atin, kundi pati na rin ang kanilang mga sarili. Para sa isang babaeng naging biktima ng pang-abuso, di ba? Napaka-importante na mas lalo sa issue ng, for example, domestic partner violence, di ba? Tingnan niyang mabuti in the past kung nagbago ba yung lalaki, di ba? So, makikita niya na hindi pala nagbago over the years yung lalaki. So, lalo lang lumalala. So, ito yung makakatulong yung kanyang self-reflection na ma-realize niya na panahon na pala para umalis siya sa isang mapang-abusong relasyon at kumbaga sinasabi nga natin na mamuhay siya ng tahimik, di ba? Sa issue naman ng rape or sexual harassment, sinasabi natin na pinakamabuti na mag-report siya agad, na hindi niya kasalanan yung nangyari sa kanya, na walang ibang may kasalanan kundi yung perpetrator ng rape or sexual harassment. Ang mga ito hindi mangyayari kung walang may sala. Pero paano nga ba natin malalaman kung ang isang taong kinakasama natin ay mapang-abuso? Pwedeng palaaway nga sila, whether sa bahay, sa labas ng bahay, sa trabaho, sa kalye, sa ibang driver, sa waiter. Pwedeng into drug abuse din sila, into alcohol abuse, pwedeng gambler sila. Parati silang may late night out at maaring may extramarital affair din sila. Basically, makikita mo yung kakulangan ng respeto, di ba? So, nandyan yun, verbally, physically, psychologically abusive sila. At mababa ang tingin nila sa ibang tao. At parating sinasabi nila na tama sila at mali parati yung partner nila. Ang kaligtasan natin ay hindi lamang nakasalalay sa mga taong nagsusulong ng ating mga karapatan. Tayo mismo, kaya nating makaiwas sa kapahamakan kung tayo ay magiging mulat sa ating karapatan bilang isang individual.